Bale, papunta na po kami sa IOM. Gumamit na lang po kayo ng Google Map or Waze. Ang daan po namin ay Ayala dahil galing kami ng Taguig. Doon po ako nag-stay pansamantala dahil ako po ay taga-province. Tip number 1, kung kayo po ay malayo sa Manila, isabay nyo po ang schedule ng biometrics at medical exam. Kaya po iyan ng isang araw lang. Paanong diskarte ang ginawa ko? Please watch my video about biometrics. The link is in the description box. Sa medical exam ng Canada, hindi nyo kailangan mag-fasting. At bago kayo pumunta ng clinic, dapat kayo po ay may appointment. Paano kayo magpapa-appoint? Ito po ang kanilang contact information. Pwede po kayo mag-visit sa website nila to schedule an appointment. Inilagay ko po sa description box ang website link or mag-email directly sa IOM gaya ng ginawa ko. Ang email address nila ay eto po, para sa Canada. Para naman sa UK, ang email nila ay eto. Ito naman po ang list of requirements. Pero tandaan po na ang IOM ay magsisend sa email ninyo ng mga list of requirements at basahin na lang po ito ng maigi dahil baka po ay may mga changes. So tip number 2 na po tayo, ang Visa Application Center kung saan po tayo ay magbabiometric at ang IOM Clinic ay kayang-kaya mong lakarin. Lalo na kung wala kang sasakyan at di ka pa naman late sa appointment mo. Please check my video about biometrics dahil ipapakita ko po doon kung gaano sila kalapit. Okay, so explore natin yung Google Map kasi mas maayos siyang tignan kaysa dun sa na-video ko. So anyway, this is the Trafalgar Plaza building. And sa harap niya, meron po kayong makikitang parking. Yan, pwede po tayo ditong mag-park. Siyempre po may bayad siya. And meron po ditong Starbucks. So, kung nagugutom kayo, pwede po kayong mag-Starbucks or kung medyo maaga pa kayo sa appointment nyo, pwede kayong mag-stay sa Starbucks or umabante kayo ng konti sa tabi ng Starbucks, sa likod niya mismo, meron siyang convenience store. So, doon na lang kayong mag-stay. Meron dong food na mura lang naman for lunch. And meron din for snacks. At pwede kayo talaga doon mag-stay ng matagal nang hindi masyadong mabigat sa bulsa. Okay, kasi ang IOM ay tinatanggap lang nila or pinapaakyat lang nila sa clinic nila kung talagang oras na ng appointment mo. Kahit nga yung 5 minutes pa, hindi nila papaakyatin. Kailangan talaga eksakto doon sa oras mo. So, kapag halimbawa, oras na ng appointment mo, saka ka na lang dito pumasok kasi merong guard na haharang sa'yo at magtatanong agad dyan. So, kung hindi pa, sasabihin nila, 5 minutes pa, mag-antay ka muna, ganyan. Or kahit naman paakyatin ka ng guard na nasa baba, pagdating mo dun sa taas, sasabihan ka pa nila ng pwedeng bumaba ka muna kasi hindi pa yun yung eksaktong oras mo. Ganon siya. Ganon siya ka-strict sa oras. Okay, so let's say eksaktong oras na ng appointment mo and then papasok ka na dito sa Trafalgar Plaza. Pagpasok mo dyan, meron kang i-fill out na health assessment form. Okay, ayan, makikita nyo sa video dyan. Mag-fill out ka ng health assessment form, dito po banda yung sa gilid. Pag akyat mo dito sa hagdan, dito sa gilid, may message ang mahaba. Doon ka mag-fill out and then ibibigay mo yun sa guard. Pagbigay mo dun sa guard, saka ka na papasok sa lobby and then pagpasok mo ng lobby, sa receptionist,
area ka agad, diretso, ibibigay mo yung isang ID mo. Iiwan mo sa kanila yung ID mo. And then, saka ka pa lang nila paaakyatin doon sa 15th floor. Okay. So, pag akyat mo ng 15th floor, makikita mo agad doon yung guard ng IOM. And tatanungin ka agad ng ano ang appointment mo at ano ang pangalan mo. Pagkatapos, iti-check niya doon sa kanyang list kung nandun ka ba, ang pangalan mo ay nandoon ba. Then after nyan, sasabihan ka niya na maghugas ng kamay. So, bale, pagkatapos mo maghugas ng kamay, babalik ka ulit doon sa guard and bibigyan ka niya ng number. Pagkabigay ng number, pupunta ka doon sa nurse. Meron siyang table na maliit doon sa labas. Ito kasi loob na. Dito lang sa labas dyan. Meron siyang maliit na table. And then magtatanong siya ulit ng mga information about you for a very short interview. And then health assessment ulit. And then pagkatapos nun, saka ka pa niya papapasukin. Pagpasok mo dito, meron ditong doon ka magbibigay ng mga requirements mo. Pagpasok mo dyan, meron agad IOM personnel na sasalubong sa'yo and then ibibigay mo sa kanya ang mga requirements mo. Okay? And then after nyan, sasabihan ka niya na magbayad ng fees sa cashier na 10,000. Okay? Pagbayad mo dito ng fees mo, saka ka niya papabalikin and then magpipicture siya sa'yo. Pag picture mo, bibigyan ka ng form, sasabihin niya na mag-fill out ka ng mga forms na yun. Yan, gaya nila, nag-fill out sila. Kahit nakaupo ka na or nag-aantay nung pagtawag sa'yo, it's okay. So, umaupo ka dyan kung saan, kahit saan, and then magtatawag sila. Anyway, pag nagtawag naman ang mga nurses, kahit dun ka pa sa likod, or kung kahit saan ka dyan, hahanapin ka talaga nila. At yung tatawagin nila, hindi pangalan mo, kundi yung number na binigay sa'yo ng guard. Okay, so ang unang tatawag sa'yo ay yung receptionist. Asan ba yung receptionist? Andito sila parte. Pagpasok mo dyan, nandito sila. So, eto yun. Yan. Yung IOM kasi ay dalawa siya. Dalawa yung kanilang kinikater, the UK applicant and the Canada applicant. So, on my experience, yung Canada ay nandito siya parte. Ito, Canada to and UK to. So, yun. Pag tinawag ka niya, lumapit ka and then may itatanong sa'yo, may hihinging mga requirements, then ibibigay mo. Then, mauupo ka ulit. Sasabihin ka niya na maupo ka ulit. Magantay ka na lang na tatawagin ang iyong number. Okay? Yun. And then, pag nagtawag sila, paikot-ikot kasi yung mga nurses, mabilis silang gumalaw. Hahanapin ka talaga nila kung nasaan ka man kasi meron pa tong papunta sa likod. Eto harap lang kasi to, meron pa tong papunta sa likod hanggang dun sa dulo. And then, hahanapin ka talaga nila, sisigaw talaga sila. Mababait sila anyway. So, yun yung maganda dun sa IOM. And also, yung mga, ano-ano ba yung mga ginawa, ano-ano ba yung mga test na ginawa, simple lang naman, kumuha ng dugo, nag-x-ray, nag-interview, nag-physical check-up, tumingin ng mata, ng timbang, nagtanong kung meron ka bang mga rashes, ganyan, physical examination, and then, bumalik ako doon ng alauna para para sa result and then makausap yung doktor. And then yung doktor tinignan yung bibig, yung tenga, and then kung may masakit sa'yo, then i-explain niya kung ano yung result mo.
Yun lamang. Napakasimple, napakadali, hindi sobra silang babait at mabilis. Okay, for tip number 3, kung kayo po ay merong scars or meron kayong peklat or may history kayo ng TB o kaya kayo po ay may mahinang baga, mas mainam po na mag-upfront medical examination na lang po kayo. Ano po ba ang ibig sabihin ng upfront? Ito po yung kapag hindi pa kayo nag-lodge ng inyong application, wala pang nire-request yung immigration para sa iyong medical. Kapag kayo lang yung kusang nagpa-appointment sa IOM or sa St. Luke's, kapag kusa niyong ginawa yun, ang tawag po dun ay upfront. Advisable po na mag-upfront na lang yung mga meron pong karamdaman, lalo na po yung mahihina yung baga, para po maiwasan natin yung ma-delay yung inyong application. Kasi po, kapag may nakita pa silang peklat o kaya may something na abnormal sa iyong x-ray, papabalikin pa po nila kayo for like 2 to 3 months. So, sobrang tagal po nun, kaya mag-upfront na lang po kayo. Okay? So, kung meron po kayong tanong, mga hindi naintindihan, kailangan ng linaw, please comment and then I will try to reply. So, please like, comment, and subscribe. Thank you.